Nakaambang dumami ang mga temporary residents na mangangailangan po ngayon ng English test sa Canada para sa kanilang immigration application. Ayon po yan sa isang Filipino-owned English learning institution. Kaya may alok na tulong ang kumpanyang Pinoy para sa mga Pilipino na naghahanap ng mas murang English test. Alamin kung paano at saan makukuha ito. Narito ang report. Dumarami ang mga aplikasyon sa immigration na nangangailangan na ngayon ng English test results. Halimbawa ang mga international students sa ilang eligible programs na kailangan na ngayong magsumite ng proof of English proficiency para makakuha ng postgraduate work permit. Gayon din ang ilang citizenship, express entry, provincial nominee at TR to PR pathway applications. Because of the changing landscape like what you've mentioned po ng immigration sa Canada, language proficiency definitely will be required more. I believe po, no? Kasi they would want people to communicate well. They want people who will be able to interact and also talaga makatulong sa economy. Si Ian Samontina, ang CEO ng Exponential Learning Company sa Ontario. Sila ay isa sa mga sertipikadong exam training facility ng CELPIP. Ang CELPIP ang isa sa mga English test na tinatanggap ng Canadian Immigration para makatulong anya sa mga Pilipinong nangangailangan ng proof of English proficiency. Nag-aalok ng discount ang kumpanya, lalo't mahirap ang buhay ngayon sa Canada. Ito pong vouchers na to, pag binili nila po yan sa website, meron po at least 5% discount compared to the regular price ng exam. Now, medyo may difference lang pag nasa Alberta, but if, for example, you're from Alberta and you would like to know paano makapag-discount, you can reach out to us and we can find a way so that hindi man 5% but at least lesser than what you have to pay. Nilinaw niyang mas mababa ang makukuhang discount ng mga test taker mula sa Alberta dahil mas mababa na ang tax na babayaran sa Alberta kumpara sa ibang probinsya. Bukod sa discounted na English test, nagbibigay rin anya sila ng libreng practice test na mahalagang preparasyon bago ang aktual na pagsusulit. Magandang matest mo na yung skills mo. I always say this po, no? Maganda may point A ka. Asan ba ngayon yung English mo and knowledge mo sa self-pip test? Bago mo sabihin yung point B, o yung point B mo is, for example, you have to get CLB 9. So the practice test, talagang simulation siya of the real test. Karamihan anya ng nakakakuha ng CLB-9 o ang level na kailangan para mataas din ang score sa immigration ay mga Pilipino. Pero bakit nga ba may ilang Pilipino na nahihirapan sa English exam kahit na magaling naman mag-Ingles? Magaling na sa magaling sa reading, magaling sa listening. Able na rin po sa speaking and writing. It's just that siguro po either sobrang confident na kaya ko na yan, alam ko na yan. Or sobrang takot naman. No? Hindi ko talaga alam yung gagawin. So, yun po yung dalawang extremes. May istruktura daw kasi na kailangan sundin sa mga exam na dapat pag-aralan. Binigay na halimbawa ni Samontina ang isang TFW na Pinay na kahit sobrang busy sa trabaho ay nagsumikap dahil kailangan niya ng CLB-9. Every class po nag-a-attend siya, kahit na may alaga siya, nakikinig siya, kahit na nagtitrain siya, talaga nandun siya. Lo and behold po, sinare niya sa akin yung score niya. Yung general po na score niya is CLB 10. No? So sabi ko, wow. Halos, nagulat ako because sobrang busy niya po. Kaya hindi daw imposible na makakuha ng mataas na marka sa English test. Kailangan lamang anila ng tamang preparasyon tulad ng kanilang itinuturo sa mga estudyante, Pilipino man o hindi. Lalo't isa ang magandang resulta ng English test sa kailangan para maging permanente ang buhay dito sa Canada.